May nakita akong isang politiko, no? Isang politiko na yung nga, nagwawala siya. Nagwawala siya. Hindi naman siya nagwawala. Parang nilalabas niya lang yung kanyang hinanakit, no? Sa mga pangyayari ngayon, no? Dahil nga yung mga tao, yung mga kababayan nga natin ay yung nga, tulong. Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi ko na pag ang isang politiko, pag wala kang pera at umaasa ka lang sa tax ko or sa tax ng mga kababayan natin, wala kang magagawa. Hindi mo maibabago ang estados sa buhay ng mga tao. No. Walang magagawa yung mga pinagdadakdak mo sa Kongreso man yan, sa Senado man yan, or kahit presidente ka, or kahit speaker ka, gobernador ka, or mayor ka, walang mangyayari sa iyo. Walang mangyayari sa atin kung ang isang politiko ay walang pera. Money is power. Gusto mong baguhin ang buhay ng mga Pilipino, gusto mong paularin ang Pilipinas, hindi mo magagawa yan kung wala kang pera. Di ba? Dadakda ka, daldal ka ng daldal dito, daldal ka sa kapwa mo, kung sinong mga kasamaan mo diyan sa gobyerno. Kung umaasa lang din naman kayo sa tax ng mga tao, wala pa ring magagawa. Walang mangyayari. Di ba? So nakita ko doon sa isang politiko, hindi ko lang sasabihin kung ano, basta nakita ko lang doon, stress na stress siya. Dahil yung mga issue ngayon, yung mga ayuda, kung ano-ano pang mga issue ngayon, mga corruption. So nai-stress siya, no? At nakikita ko sa kanya na wala talaga siyang magagawa. Totoo yun, wala ang isang politiko, guys, walang magagawa yan kung wala kang pera. Walang mangyayari sa bayan kung wala kang pera. Yung mga nagsasabi diyan na mga eleksyon ngayon yung mga masasabi diyan, makikita mo sa mga tarpaulin. Sagot ko ang kinabukasan nyo or kung ano-ano pa. Mayroon pang isang politiko doon na pababain yung mga pangunahing pangangailangan, kung ano-ano mga pangakit sa mga tao. Pero pag titingnan mo yung tao na yan, wala namang pera. Hindi niya magagawa yung kanyang mga nakalagay sa kanyang placard, sa kanyang tarpaulin na nandun yung mukha niya, nakabalandra sa EDSA. Kasi sa EDSA makikita mo, ang lalaki ng mga placard ng mga politiko doon na tumatakbo ng mga ngayong eleksyon. Maganda ng mga kung ano doon, huwag kayong maniwala dyan. Kung yung politiko na yan, may pera siya, pero ilan lang. May pera siya, mga 100 million. Ano magagawa niyan? Wala kang magagawa. Kahit gaano pagaganda yung ilalagay mo dyan sa yung tarpaulin, dyan sa billboard mo. Hindi magkatotoo yan. Puro kasi nungalingan. Bakit? Wala pera. Kung gusto mong gawin yung isang bagay, kailangan mo pang hingiin sa gobyerno. Tapos dadaan pa sa katakot-takot na proseso. Kaya yung mga nakalagay dyan sa billboard, sa EDSA, kahit saan dyan sa barangay, huwag kayong maniniwala dyan sa mga na yan, puro ano lang yan, paano lang yan sa inyo para ibubuto nyo sila. Pero ito 100% guys, walang mangyayari sa kanilang mga Bakit?
Kasi wala kang pera. Alam mo, tinutukoy ko yung sarili mong pera. Kung gawin mo ang isang bagay, kung mayroon kang gustong gawin sa mga kababayan mo, maglabas ka ng sarili mong pera. Huwag kang gagamit ng pera na hingiin mo pa sa sa gobyerno. Kaya ilang eleksyon na lahat ng mga, sabagay ako nabuto din ako, pero kung sabihin kong umaasa ako dun, asahan ko yung mga nila, malabo. Kasi nakikita ko wala kang pera. Kung may pera ka guys, may pera ka, pag sinabi mong magmura ang bigas, halimbawa magmura ang bigas, pag sinabi mong gawin kong magkano bigas ngayon, 50 plus, no? Sinabi mong gawin kong 35 ang bigas, kung may pera ko, may sarili kang pera, magagawa mo yan. Pero kung wala kang pera, di mo magagawa yan. At pag sinabi mong gawin mong 35 na ang kilo ang bigas, kailangan mo yan ng malaking pera, hindi lang milyon. Bilyon ang kailangan mo para maisa katuparan mo yung gusto mo or yung plano mo na gawin mong 35 or 40 pesos ang kilo ng bigas. Pero kung sinasabi mo yan, tapos umaasa ka lang din sa tax ko, no? Sa tax ng mga tao, hindi mo magagawa yan. Umaasa ka lang din sa tax ng mga negosyante, hindi mo magagawa yan. Isang kalukuhan yan. Isang panluloko sa mga tao. Kung gusto mong sabihin, mayroon pang isang tumatakbo ng may isa ding politiko na tumatakbo din na kung congressman yata tinatakbuhan niya. Lagi niyang pinangapangako sa mga manggagawa daw, yung mga manggagawa na yung taasan yung sweldo. Ang tanong ko sa iyo, may pera ka ba? May negosyo, ka ba? May negosyo ka ba? Pag manalo ka, makaupo ka sa kongreso, sa tingin mo matutupad yung pinagsasabi mo regarding sa manggagawa? Hindi mo magagawa yan. Hanggang daldal ka lang doon sa Senado, doon sa opisina kung saan ka, kung ano yung tinatakbuhan mo. Sasayang ka lang ng laway doon. Pero yung pangako mo ngayong parating na eleksyon ay hindi marabong magkatotoo yun. Dahil wala kang pera. Balik tayo sa bigas. O may pera ka, na bilyon ang pera mo, at pag sinabi mo na gawin mong 35 kilos ang bigas, ikaw na mismo ang gagawa. Magtayo ka ng negosyo. Magninegosyo ka ng bigasan. Ganon yun guys. Pero kung gawin mong 35 kilos ang bigas, tapos wala ka namang pera, saan ka kukuha ng budget? Galing din, kunin mo lang din sa tax ko, sa tax ng mga kababayan natin. Isang kalukuhan yun. Ganon yun guys. Kaya yung mga nagsasabing mga politiko na kailangan magpagbabago ang mga sinasabi nila, malabong mangyari yan. Maniniwala ako kung ang isang politiko ay marami siyang pera at ang kanyang pera niya ay kaya niyang isugal sa kanyang sinasabing pagbabago. Pero kung sinasabi mo yan, wala ka naman pera, ginagawa mo lang kaming tanga. O di kaya nanaginip ka lang ng gising. Pero siyempre, kailangan pa rin nating bumoto. Huwag na nating asahan yung mga sinasabi nilang pagbabago. Kasi, tungkulin nating mamili ng mga mamumuno sa ating bansa. So, good luck sa ating lahat.